Hi, ako si DP2. Let's talk about pain. Ganon! Ito si Justin Schmidt. Siya ay isang entomologist na nag-aaral ng mga stinging insects. Ayon sa kanya, sa buong career niya, na-sting na siya over 1,000 times. Ginamit niya ang experience na ito para i-develop ang tinatawag na Schmidt Pain Index. Ito ay isang skill measurement ng sakit na naranasan niya sa iba't ibang insect stings. At para sa kanya, ang pinakamasakit na sting ay ang sa bullet ant. Ganito niya dinescribe ang pain na naranasan niya. Pure, intense, brilliant pain, like walking over flaming charcoal with a 3-inch nail embedded in your heel. Ang malala pa rito, ayon kay Schmidt, tumatagal ng 12 to 36 hours ang intense na pain na dulot ng bullet ant. But don't worry, ang bullet ants ay endemic sa South America. At as far as we know, wala sila sa Pilipinas. But of course, not all pain is physical. Tayo rin ay nakakaranas ng emotional pain. Pero alam niyo ba na both physical and emotional pain ay nag-activate ng same parts ng brain natin? Sa isang pag-aaral noong 2011, 40 volunteers ang pinasok sa MRI scanners. Habang nasa scanner, nakaranas sila ng physical at emotional pain. Para sa emotional pain, nagpakita ang mga researchers ng pictures ng ex nila. Lahat ng volunteer kakagaling lang sa breakup. Para naman sa physical pain, basically, pinaso sila. Nakita ng researchers na for both physical and emotional pain, the same parts of the brain are being activated. Sabi ng researchers, activation in these regions was highly diagnostic of physical pain. These results give new meaning to the idea that rejection hurts. Kaya next time na mayroong magsabi sa inyo na masakit talaga yung pinagdadaanan nilang breakup, tandaan nyo na lang na for the brain, emotional pain and physical pain feel the same. Quick one lang bago tayo patuloy sa ating third and final story. If you haven't yet, please leave an interaction sa video, leave a like, leave a comment. It tells me na nagustuhan niyo yung video and it also helps the channel grow. Okay, yun lang. So how can we reduce pain? Siyempre, pwede tayong gumamit ng mga gamot. Pero alam niyo ba na pwede rin tayong gumamit ng moral support? Yes, moral support. Sa isang pag-aaral mula 2003, tinignan nila ang epekto ng social support sa experience natin ng pain. Kumuha sila ng 100 volunteers at binabad na kamay nila sa ice-cold water. Every 20 seconds, binigyan ng participants ng 1 to 10 na rating ang pain na naranasan nila. 1 for no pain, 10 for extreme pain. Kalahati sa mga participants ay nakakatanggap na social support mula sa isang kaibigan or sa isang stranger. At ang other half naman ng participants ay mag-isa lang or meron lang ka-interaction. Ito ang results sila. Makikita natin dito na mga taong may active or passive support ay nagre-report ng mas mababang pain rating kumpara sa mga taong mag-isa or may ka-interaction lang. Ayon sa researchers, these data suggest that the presence of an individual who provides passive or active support reduces experimental pain. So ang lesson? Be there for your friends, especially the ones who are going through a lot. Show them your support. Ang moral support mo ay makakatulong sa pain na nararanasan nila.